Magandang umaga po mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. At naghatid po ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating talakayin sa ngayon ay ang Juan Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21. Mga minamahal, at bigyan muna natin ng kalwalatian ang Panginoong Diyos na siyang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, naming tagapagligtas, the great provider, kayo po ang aming Ama sa Espiritu at sa katotohanan, at kayo po ay ang aming binibigyan ng kalwalatian na nawa sa mga sumusubaybay sa paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, sumagitan po ng inyong abang lingkod, O Diyos, ay magkaroon po ng kaliwanagan ang bawat isa, na nawa, O Diyos, ay ang mga tagapakinig at tagasubaybay ay mamalagi nawa sa kanilang alaala ang inyong banal na salita, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapahayagan, gayon din po hinihiling ko ang kanilang magandang kalusugan, at magpatuloy nawa ang mga biyaya na kanilang natatanggap mula sa inyo, O Diyos. At kung sakali man na sila ay nasa banig ng karamdaman at nasa malaking mga suliranin, kayo po, O Diyos, ang tumulong sa kanila upang maibalik sa kanila ang magandang kalusugan, at gayon din ang mga pagpapala, material o espiritual, na ayon sa inyong kalooban, mamumuhay po sila na masagana, ayon din po sa inyong magandang biyaya. At kayo po ay ang aming pinupurihan, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. At nawa, ito po ang aming pagtatalakay sa magitan ng Ebanghelyo ni San Juan ay magbigay po ng unawa at kaliwanagan para sa lahat. So, maraming salamat. At ang ating babasahin ngayon ay Juan Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Juan Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21. Mga minamahal, ito pong tinatawag na kahatulan ay para ito sa mga tao na hindi po naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan po ang Kristo ng Diyos. Ang Kristo ay siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya po ang tinig ng Diyos. Kaya nga po, itong salita ay taglay po ito ng Panginoong Diyos. Ito po ang kaniyang kapangyarihan at unawa, karunungan. So, mga minamahal, ang ibig sabihin po na ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ito po ang pangaral ng Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo na tinahanan ng Diyos na Espiritu, na siyang Diyos Ama, ay kapiling na ng anak ng Diyos na tinatawag na Jesus, ang Diyos Ama, at ito po ay nanahan sa kanyang katawan. So, ang ilaw na siyang salita ng Diyos, ibig sabihin Kristo ng Diyos, ay sa panahon ng mga Israelita ay hindi po nila pinapaniwalaan
na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo at ang kanyang salita ay tinatawag na Kristo ay tumahan na sa katawang tao na anak ni Maria, edad 30 ng pangalan ay Jesus. Kaya si Jesus ay tinatawag na Panginoon at Kristo dahil kapiling na niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama at ang kanyang Kristo na kanyang salita. Kaya ang Jesus ay tinatawag na Panginoon at Kristo. Ayon sa Juan 1:14, sumakatawang tao ang salita. At dito, nagsakatawang tao ang Diyos. So, ang Panginoong Jesucristo na tinatawag na anak ng Diyos, siya ang isinugo ng Diyos Ama upang mangaral sa mga Israelita. Ngunit hindi siya tinanggap na siya ang Kristo ng Diyos. Ibig sabihin na siya ang Mesiyas, na siya ang isinugo ng Diyos, na siya ang anak ng Diyos. Kaya anak siya ng Diyos dahil tinahanan siya ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya siya ang isinugo ng Diyos. Ang kalagayan po ng Panginoong Jesucristo, edad 30, ay pinapatunayan po ng Panginoong Hesus na siya ay isinugo ng Ama dahil nanahan sa Kanya ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, na kung ating basahin, Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Ito ang sinasabi. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y isinugo niya upang itanyag ang mga bihag, ang pagkaligtas, at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So ang pagkasugo sa anak ni Mariang Birhen na tinatawag na anak ng Diyos ay tinahanan po siya ng Espiritu Santo na siya ang kanyang ama. So kaya siya ay nagiging Panginoon at Kristo. Dahil sa katuparan din ito sa propesya ni Isaias. Sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, ang pagsakatawang tao ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumahan siya sa katawang tao na anak ni Mariang Birhen, edad 30. So, ang Diyos po rito ay ang Espiritu Santo na siyang Ama ni Jesucristo. Siya ang tinatawag na Panginoon o Diyos Ama. Kaya po, iisa lang po ang Diyos, mga minamahal. Siya ang Espiritu Santo at siya ang Ama ni Jesucristo. Kaya ang Ama ay kailangang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Iisa lang po ang Diyos, ang tunay na Diyos, siya ang Espiritu Santo na siya ang Ama. At ang kanyang salita, yun po ang tinatawag na Kristo. So nanahan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, kapiling ang kanyang Kristo na siya ang salita ng Diyos. At sa pagtahan ng Espiritu Santo, kapiling ang kanyang salita na siya ang kanyang Kristo, ito ngayon si Jesus. Sa kapanahon ng pagbautismo, edad 30, ay nagiging Panginoon at Kristo. Kaya si Jesus ay tinatawag na Jesucristo. Ibig sabihin, tumahan sa Kanya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Ito rin po ay katuparan ng hula
ni Propeta Isaya sa Isaya 9:6 upang ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Isaya 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ng isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay naatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So ang pangalan ni Jesus ang tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. So ito ngayon mga minamahal ang tinatawag na misteryo ng Diyos kay Hesus Kristo. Tandaan po natin dito, ang anak ni Mariang Birhen, yun po ay tao. Yun po ay anak ng Diyos. Hindi po tinatawag na Diyos anak. Anak po ng Diyos. Bakit anak ng Diyos? Dahil nung si Jesucristo ay binautismuhan ni Juan Bautista, ay bumaba ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Sa pagbaba ng Espiritu Santo ay pinapakilala ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na si Jesus na anak ni Maria sa kapanahunan ng pagbautismo, edad 30, ay ipinapakilala na siya ay anak ng Diyos. Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan na si Jesus ay binautismuhan naman, at nanalangin ay nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa'yo ako lubos na nahulugod." Kaya po si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Ibig sabihin, tinahanan siya ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya si Jesus, ang kanyang pangalan ay tinawag na Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya tandaan po natin, si Jesus sa katawang tao, siya po ay anak ng Diyos. Hindi po siya Diyos. Si Jesus bilang anak ng Diyos, siya po ay hindi Diyos. Siya po ay nasa katawang tao. So ang tunay na Diyos rito ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na tumahan sa katawan ni Jesucristo. Sinabay po ito ng Panginoong Jesus sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, tumahan sa kanyang katawang tao ang Diyos Ama na siyang Espiritu. Kaya siya po ay nagiging Panginoon at Kristo. Kaya si Kristo ay tinatawag, si Jesus ay tinatawag na Hesus Kristo. Ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. So, para sa ating lahat, naunawaan natin ito na si Jesus ay ating Diyos Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit, ang mga Israelita ay hindi po nila tinanggap si Jesus bilang Kristo at bilang Mesiyas o tagapagligtas. Nakatulad din sa ating kapanahonan, marami po ang hindi kumikilala kay Jesus bilang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi po nila gaanong naunawaan ang tungkol sa misteryo.
na ang Jesus, ang kanyang pangalan ang tawaging Ama na walang hanggan. Ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan. At si Jesus ay nagiging Kristo. Ibig sabihin, siya ay nagiging anak ng Diyos. Dahil tumahan ang Diyos Ama sa loob ng kanyang katawan. Kaya, ang ating palaging pinapangaral dito na si Jesus bilang katawang tao, siya po ay anak ng Diyos. Hindi po siya Diyos anak at hindi naman po siya Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu ay hindi tao, ang Espiritu ay walang laman at buto. Ngunit, bakit tinawag ang pangalan ni Jesus dapat tawaging Ama na walang hanggan at Diyos na makapangyarihan? Dahil iyon po ay iniutos sa propesiya, Isaiah 9:6, na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Kaya po, yan po ay hindi po alam ng mga Israelita. Ikinubli po ang lihim ng misteryo sa sambahayan ni Israel. Ang nakilala lamang po kay Jesus na siya ay Panginoon ay ang kanyang mga apostoles, kasama na po si Juan Bautista na nagbautismo sa kanya. Kaya po, dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21 ay muli ating basahin. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. So, ang kahatulan daw po sa sambahayan ni Israel ay hindi sila naniwala na ang nakipag-usap sa kanila ay kanilang tagapagligtas, kanilang Mesiyas. Hindi raw po sila naniwala. Kaya sila ay may kahatulan. Sila po patuloy po ang kanilang pagkakasala. Dahil hindi raw po sila naniwala na ang Panginoong Diyos na siyang Diyos Ama na tinatawag ng Biblia ang kanyang salita ay ilaw, ay hindi po tinanggap ng sambahayan ng Israel. Bagkus ay ito ay kanilang tinanggihan bilang Mesiyas, kaya sila daw po ay nanatili sa kadiliman. Hindi nila tinanggap ang ilaw. Ibig sabihin, hindi nila tinanggap ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng Hesus Kristo na anak ng Diyos. So dito mga minamahal, ang salita na narinig ng mga Israelita, yun po ay tinatawag ng Biblia na ilaw ng sanglibutan. Dahil ang ilaw ng sanglibutan ay yun po ang salita, ang ebanghelyo na ipinapangaral ni Hesus Kristo. Ito po ang tinutukoy sa Juan Kapitulo 1, versikulo 4 at 9. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan.
So, ang pagsakatawang tao ng Diyos Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kapiling ang kanyang salita na siyang Kristo, yan po ay tinawag na ilaw. At yan din po ang buhay doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, nakapiling ang kanyang salita na tinatawag na Kristo ay ilaw, at ito din po ang sumakatawang tao sa katawang tao na si Jesus na tinatawag na anak ng Diyos. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Kaya si Jesucristo ay nagiging ilaw ng Diyos na siyang nagbibigay ng liwanag para sa sangbahayan ng Israel. Kaya sa halip na tanggapin ng sambahayan ni Israel na si Jesucristo ang siyang Mesiyas at tagapagligtas, na siyang ilaw ng Diyos sa sanglibutan, ay hindi tinanggap ng mga Israelita. Juan Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 12. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ibig sabihin, ang Diyos Espiritu Santo na sumakatawang tao kay Jesus, hindi tinanggap ng sariling kanya, ibig sabihin ng sambahayan ni Israel. At datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. So, ang lahat na sumasampalataya sa pangalan ni Jesus, kanilang tinanggap si Jesus bilang ilaw ng sanglibutan. Ngunit, ang mga Israelita ay hindi tinanggap si Jesus bilang ilaw ng sanlibutan at bilang Mesiyas at tagapagligtas. Kaya ang bansang Israel ay nanatili sa kadiliman at natili sa kanilang kasalanan. Kahit hanggang ngayon po, mga minamahal, si Jesus ay hindi tinatanggap bilang Mesiyas at tagapagligtas ng mga Israelita. Magpahanggang ngayon po ay naghihintay pa sila ng kanilang Mesiyas. Hindi po nila itinuring na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ay siyang ilaw ng sanlibutan na dumating noong unang siglo upang ipakilala ng Diyos Ama na si Jesucristo ang kanilang Mesiyas. Bagkus si Jesucristo ay kanilang inakusahan bilang maumusong, at ito ay kanilang ipinako sa krus at namatay sa Kalbaryo, doon sa Mount Calvary. At magpahanggang ngayon, hindi po nila tinanggap bilang kanilang Mesiyas at tagapagligtas. Ngunit, sabi ng Juan Kapitulo 1, versikulo 12, ay datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang pangalan ni Jesus hindi po sinampalatayanan ng mga Israelita na siya ay Mesiyas, na siya ay Panginoon at Kristo. Dahil ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. So, hindi siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin, mga minamahal, na natili sa kadiliman ang bansang Israel, magpahanggang ngayon, sila ay nasa kadiliman dahil hindi nila tinanggap na si
Hesukristo ay Mesiyas. Na si Hesukristo ang kanilang hinihintay hanggang ngayon. Hindi nila tinanggap na sa unang siglo si Hesukristo ay siya na ang nangaral sa sangbahayan ni Israel. Kaya po nasa kadiliman sila dahil hindi nila tinanggap ang kaliwanagan at unawa na si Hesukristo ang kanilang Mesiyas at tagapagligtas. Kaya magpasalamat tayo mga minamahal na tayo ay sumampalataya sa pangalan ni Jesus. Tayo tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Na ibig sabihin, tinanggap natin na siya ang ating Ama. Dahil ang kanyang pangalan, ayon sa Isaiah 9:6, tawagin natin ang pangalan ni Jesus na Ama na walang hanggan. Kaya ang pangalan ni Jesus, nasa kanya ang buhay na walang hanggan dahil ang pangalan ng Ama ay Ama na walang hanggan. Kaya nga po mga minamahal, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. So, ang lahat daw ng hindi kumikilala sa pangalan ni Jesus na siya ay Ama na walang hanggan ay nanatili pa raw po sa kadiliman. Kaya nasa kanila ang walang kaunawaan. Kaya sila ay ayaw pasaway. Nanatili sila sa kadiliman at hindi kumikilala sa pangalan ni Jesus na dapat tawagin siya na Ama na walang hanggan. Kaya doon sa mga sumasampalataya at tumatanggap sa kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat po siya kilalanin na siya ang ating Diyos Ama at siya ang Ama na walang hanggan. At ating maunawaan na si Hesukristo sa katawang tao, si Kristo ay hindi Diyos. Ang Diyos ay ang pangalan ni Jesus. Isaiah 9:6, ang Diyos ay ang pangalan ni Jesus na tawaging Ama na walang hanggan. Iyon po ang kaliwanagan mga minamahal at ang sabi nga ng Epeso Kapitulo 2, versikulo 12 hanggang 13 ay ipinapaliwanag ni Apostol San Pablo, "Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na sa gitna ng nagpapahiwalay na inalis ang kaalit sa magitan ng kanyang laman kahit kautusan na may batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito ginagawa ang kapayapaan na tayo raw sa noong kapanahunan hindi raw po tayo sakop sa sangbahayan ni Israel. Ngunit dahil sa pamagitan ni Hesukristo, tayo ay nagiging kapamilya ng sangbahayan ni Israel sa pamagitan ng ating pananampalataya. At ito nga po ang sinabi rin sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 12 hanggang 13 na sinasabi, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw.
huwag ng katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkaalit at pagkainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. So, noong panahon daw, tayo ay natili sa kadiliman, nasa kasalanan pa. Ngunit nung makilala daw natin ang Panginoong Hesukristo, tayo ay sumampalataya sa kanyang pangalan na siya ang ating Ama na walang hanggan at siya ang Diyos na makapangyarihan, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 12, datapot ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. At sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 16 ay sinasabi rito, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Kaya kung tayo ra ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya ang ilaw ng sanglibutan, tayo raw ay hindi na manatili pa sa kadiliman. Sa Efeso 5:8, Kapitulo 5 ng Efeso, versikulo 8 hanggang 16. Sapagkat nung panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo sa kabutihan at katuwiran at katotohanan, na inyong pinatutunayan ang kinalugdan ng Panginoon, at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Tatapot ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay tinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ay tinatanyag ng kaliwanagan ay kaya sinabi niya, gumising kayong natulog at magbangon sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Mag-ingat nga kayong lubos kung papaano kayo lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masama. Kaya dapat mga minamahal ay tanggapin natin na ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, siya ang ilaw ng sanglibutan. At kung tayo ay sumampalataya sa kanyang pangalan, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. At ang kanyang salita ay magiging liwanag sa ating paglalakad. Ito ang sinabi sa Salmo Kapitulo 119, versikulo 105. Psalms 119, verse 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kaya mga minamahal, mismo ang Panginoong Diyos na siyang Espiritu Santo, kapiling ang kanyang Kristo, sumakatawang tao sa katawang tao na anak ni Mariang Birhen na ang pangalan ay Jesus. Kaya ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Yan po ay Isaiah 9:6. Kung tayo sumampalataya na ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan, ang pangalan ni Jesus ay kilalanin natin na Diyos na makapangyarihan, tayo raw na sumasampalataya sa pangalan ni Jesus ay magiging mga anak ng Diyos. At mismo
ang Panginoong Jesucristo ay magiging ilaw na tumatanglaw sa ating landas. At ang ilaw na yan ay ang pangaral na ebanghelyo na siyang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay magiging ilawan sa ating mga paa at ito'y magliliwanag sa ating landas. Kaya nga, ang ating tinatahak na landas ay ang landas patungo sa buhay na walang hanggan, na siya mismo ang Panginoong Jesucristo, na siyang ating Diyos Ama na walang hanggan. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, na sinasabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamagitan ko." So kung sino man, mga minamahal, ang hindi kumikilala sa pangalan ni Jesus na siya ang Diyos Ama at siya ang Amang walang hanggan, ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo makaparoroon sa Ama kundi sa magitan ng pangalan ng anak. Ang pangalan ng anak ay Jesus, at ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan, at ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan, upang kung sino man ang makilala sa Kanya ay magiging mga anak ng Diyos, at ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mismo si Jesus ang buhay na walang hanggan, dahil ang Kanyang pangalan ay Ama na walang hanggan. Magandang umaga po. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Labanon Jr. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen. God bless us all.